Hi guys! Welcome to Pearl TV, and in this video guys ay share ko lamang sa inyo guys. Ano ba yung mangyayari kay Guwaping sa patuloy niya na pag-deny? Okay na siya si Guwaping, okay? Tapos yung wala siyang cooperation sa Senate hearing, 'di ba? Sa mga senador, okay? Naiinis na sa kanya yung mga senador kasi wala silang nahihita, okay? Bakit si Alice Go ganon? Why is Alice Go so evasive to their question? Bakit kaya, guys? Kanina, guys, nanood ako ng hearing nila sa Senate, okay? Sabi ni Alice Go, ayaw niya daw i-confirm na siya si Guwaping kasi for her safety, okay? So, nawindang ang Senado. Sabi nila, for your safety, aaminin mo lang naman kung ikaw si Guwaping. Okay? For your safety, sabi ng mga senador, wala ka namang sinasabi na ganyan ng mga safety issues mo before. Okay? So, bakit? Pangalan niya lang, i-confirm niya lang or i-deny niya si Guwaping, may issue na sa safety. So, sabi nga ng mga senador, this is not an incriminating question when you answer this, okay? Okay, wala tayong magagawa. Alice Go is Alice Go. Pero dapat hindi na talaga siya tinatawag na Alice Go kasi it's a fake lang naman, di ba? She's really Guwaping. It's proven naman kasi from the investigation of the Bureau of Immigration at the same time, after the conduct of investigation of National Bureau of Investigation sa mga fingerprint niya, it matched, okay, Guwaping's fingerprint and Alice Go fingerprint in the passport is the same. So, kahit naman tumanggi siya ng tumanggi, i-deny niya ng i-deny, malalaman din ang tunay na sinasabi niya about safety, di ba? So, sabi ni Senator Risa, bakit? Ano ba yung sinasabi mo safety? Sino ba yung may death threat sa'yo? Okay, so ayun na, lumalabas na hindi talaga siya yung pinaka-big boss. May mas mata sa kanya, okay? So, maintindihan din natin talaga si Alice Go. Hindi yan mag-cooperate kasi isisil niya ang mouth niya kasi alam niya na matatapang yung mga amo niya. Kasi 'di ba ang daming mga ginawang pang-aabuso sa mga Filipino at mga foreigner doon sa Porac at saka sa Bamban, 'di ba? So, alam niya. So, may mga nag-aano na sa kanya, nagchat-chat na tikom bibig kasi delikado. Pero dati hindi niya yung sinasabi sa Senado na may mga ganon. Okay? Kasi kung it's her free will naman to tell the truth, nothing but the truth, wala ka namang dapat isipin na ibang tao, di ba? So, mayroong banta talaga. That's the reality. Okay? So, nakakawalan si Alice Go, guys, kasi binibigyan na sana siya ng chance ng Senado na isabihin niya yung buong katotohanan kasi para at least kahit pa paano mapababa yung kasong ipafile sa kanya. Kasi, para kumbaga ma-recommend, okay, yun tama, ma-recommend siya ng Senado na hindi ito yung pinaka-mastermind at may mga tao patay na dapat hanapin para doon ibato lahat ng kaso. Para doon isisi lahat ng mga criminal cases na nangyari sa Pampanga, okay? So guys, disclaimer lang, hindi ako abogado. Nag-aabuga-abugaduhan lang. Okay, so ayun. Ganun lang. Naiintindihan natin si Alice Go, pero yun nga, mas mas gusto ni Alice Go na i-centralize sa kanya lahat ng sisi, lahat ng bato. Gusto niya sa kanya talaga ibato, pero lumalabas din sa bibig niya na hindi talaga siya. Hindi siya lang, meron syempre. Kasi napakabata pa ni Alice Go kung iisipin, guys eh. She owns millions of money. There are billions of transactions in the bank, okay? So, ayun. Saan niya naman kukunin yun? Ang sabi nga ni Sheila Go, ang negosyo nila is embroidery farm. Tapos pagdating naman sa BIR, wala namang mga tawag nito, income tax, ang tawag nito, withholding tax na magmamatch doon sa halaga ng mga sinasabi nila na, di ba, based on the liquidation ng mga senador na ito yung total assets na meron siya, di ba? So, nakakalungkot lang, guys. Hindi yun. Kumbaga, nandun talaga yung issue na hindi to lahat legal. Okay? So, hindi yan makakalusot si Alice Go kasi bakit, guys? Yung mga tao na nagpoprotekta sa kanya,
malamang tumbok na yan ng mga ibang senador, okay? Lalo kung kalaban nila, talagang didikdikin nila yun. Kung alam nila na mga kalaban nila sa politika, yung nasa likod nitong si Alice, kumbaga mga protector, okay? Let's say protector, ay magiging interesado lalo yung mga kalaban. So talagang gagawa sila ng parang para ito mga kalaban na to. Masabi na ito, kayo yung mga kay Alice ko, okay? So good luck na lang sa ating mga kababayan na naging taksil sa kanilang mga kapwa Pilipino. Bakit ko sinabi naging taksil? Kasi napakadaming biktima eh. Di ba? Napakadaming biktima sa Porac, sa Tarlac, at iba-ibang pogo, illegal. Okay? So, may mga kakilala nga tayo na biktima din ng mga pang-scam nila eh. Di ba? So, we're looking forward that the issue, masolve talaga to. Pero parang pag may ganito, mahirap. Mahirap dito sa Pilipinas. Only in the Philippines. Kahit lisensyado ka, engineer, abogado, doktor, pwede kang pagalawin ng pera at pwede kang patikawin ng pera. Okay? So, bayan, thanks for watching. God bless. And of course, syempre, natakot din sila. So, maintindihan natin sila. Kahit naman kayo yung nasa kalagayan nila. Kaya nga, para hindi tayo mapunta sa kalagayan na ganun, doon lang tayo sa tama lagi. Simpleng buhay, masaya naman, di ba? Kahit walang pera minsan. Bye! Okay, may pera lang. Tama lang, sakto lang. Okay? Okay na yun, huwag na tayo mangging mapanghagad kasi kang mukha niya sa sobrang paghahangad nila. Sabi nga, wala namang lihim na hindi nabubulgar. Babush.